So ayun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? At ito, no? So lumipad si BTC. Kung mapapansin natin, syempre, tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Ito lang naman yung naging TA natin kay BTC, no? So far, lumipad naman siya, and then tinignan natin yung resistance. At yung na-break yung resistance, eto na, dumiretso na. Kaya lang, nag-worry ako dito, no? Nag-worry ako dito sa candle na to, mga kapatid, no? Kasi, kung tinitingnan natin, bakit nag-pump si BTC? Kasi kung titingnan nyo, meron kasi sa August 14, no? CPI report, ito yung inaabangan monthly, di ba? Maliban dun sa Federal Reserve news, no? Ito isa, syempre yung inflation natin. So tinitingnan dito kung papalo ba tayo or hindi, di ba? Kung tataas ba ang inflation or hindi. So isa yan sa inaabangan. Ay, sorry, core PPI pala itong nakita ko, no? Ang chine-check natin ay CPI. So bukas kasi yung CPI. So sorry ha, so August 12. So kung titingnan nyo, ang hinahabol natin, no? Forecast is 2.8. Wag na wag magto 2.8 yan, mga kapatid, no? Kasi una, syempre, di ba, ang gusto nga natin bumaba eh. Bumaba ang inflation. Bakit? Bakit gusto natin bumaba ang inflation? Para malakas yung, no, possibility na magkaroon ng cut rates, ay magkaroon ng rate cuts, no? Nung mismo nga, kasi ang rate cuts natin is 4.5. Ito yung percent ng bangko sa US, no, yung utang. Ito yon. So ang kailangan natin dito, bumaba yung inflation, no. Pag bumaba yung inflation, possible ibaba nila yon. So kailan ba yung target nila magbaba? Sabi nila by September. Pero kapag ang inflation natin tumaas, mga kapatid, nag 2.9 or nag 3 yan, nako, Diyos ko, no, mapapa-Diyos ko Lord ka. I think baka hindi matuloy yung rate cut, mga kapatid. Or kung matutuloy yon, I think baka Trump effect yon. Kumbaga, takutan na yung nangyayari, di ba? Pero in the future, mali yun. Kumbaga, sabi nga natin, mas lalala ang inflation soon kapag ipinilit natin mag-rate cut nang hindi naman tayo ready or hindi ready ang United States. Yun naman yung sinasabi ni Jerome Powell, mga kapatid. Inom lang akong kape, ha? So ayan, no? And then dami nagsabi sa Ethereum, no? Kung makikita din nyo yung TA natin for the Ethereum, no? Sabi nila, ha KGX, habing ganon, di ba? Ay sorry, hindi yan. Nasa future yung ating TA dyan. Yan. Punta tayo sa Ethereum. Okay. Yan. So sabi nila, ha KGX, cut loss ka. Sabi nilang ganon, di ba? So, syempre, nandiyan talaga yung mga bashers natin, mga kapatid. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Ito yung TA natin. Hindi naman natin talaga expect na bababa hanggang dito yan sa 4,000, di ba? Kaya tayo nagsiset ng TP1 natin, okay? So, ngayon, sabi nila, kahapon, hindi ka naman nag-TP eh. Panigurado ngayon, boom, umabot ka dyan, nag-cut loss ka. Mali kayo doon, mga kapatid. So, eto yung ating trade kahapon. So, nag-exit tayo ng 4211. Okay? So, 104% yung mismong profit natin. At ngayon, hindi tayo nag-trade. Hindi ako nag-trade ngayon. Pinagmasdan ko muna yung market tulad ngayon. Siyempre, nakashort ako kay Ethereum. Nung nakita natin, mga kapatid, no? Na, okay. So, break ulit ang resistance. TP. Dito tayo nag-TP that time. Nag-break ang resistance, nag-TP tayo dyan, mga idol. Okay? So, yun lang yun. Ganun lang kasimple yung trading, no? Ang dami sa inyo na gusto na masunog ako, no? Again, mga idol, no? Natural yung sunog. Okay? Natural ang sunog pagdating sa trading, no? Dahil walang perfect, no? Kapag merong biglang nagsabi sa inyo na pumasok sa grupo at 100% kikita ka pagdating sa cryptocurrency at sa trading, no, red flag na yun. Huwag ka naman niwala dun. Okay? So, ang trading may sunog. Pero sa ngayon, nakapag-take profit tayo. Okay? So, ang tinitingnan ko ngayon is BTC. So, kanina, ito yung, matagal na to ha. Itong trading natin na to. So, matagal na to. So, burahin lang natin to. Doon tayo sa spot. Kanina, ang tinitingnan namin dito, sabi ko, nung lumipad na, kasi nandun sa spot yung TA natin. Ito yung lagi kong pinapakita sa inyo. Hindi naman yung sa future, di ba? So, ito siya. Yan. So, tinitingnan namin to. Sabi ko, pag ito na-break yung dating resistance, I think baka magkaroon ulit to ng area dito sa 118. Okay?
Pero hihintahin ko to bukas. Ito kasi, kaya ngayon, stay put lang ako. Possible magkaroon ng sunog, possible biglang bumagsak yung market, tapos or possible biglang mag-pump, 'di ba? Tapos biglang lumabas sa CPI negative, biglang lilipad, no? Tapos kapag biglang tumaas ang inflation, possible biglang bumagsak. So ayun yung mga tinitingnan natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, naka-check lang ako dito, nagmamasid lang ako kung ano nangyayari sa market, and bukas doon ako magte-trade, no? Doon ako magte-trade kapag malapit na ang CPI, mga kapatid. So far bumababa ang market, no? Tingnan natin once na mag-open mamaya yung market, alas 10, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay? So ngayon, balik tayo sa mga news, no? Kung mapapansin natin ito, no, meron ako nakita sa YT ko. Hindi ko lang pwede kasi buksan dito eh. So may nakita ako sa YT ko, ilang ano na siya, no, talagang totally nadidismaya siya, no? Sobrang dismaya siya sa nangyari na etong platform, yung Maya, no, talaga nag-under maintenance talaga, no. I think 3 days na, no. So nakakaawa lang talaga yung mga nag-invest, no, dito. Pero buti na lang, mga kapatid, no. Ang Ethereum naman is hindi pa naman ganun bumabagsak. So totally, syempre, hindi lang sila nakapag-TP on top. So wala naman talagang nakakapag-TP on top. Okay? So minsan nakakapag-TP on once nang bumaba na ng konti. So ngayon, if ever na meron ng Maya, no? So active, hindi na siya under maintenance. Congratulations sa inyo kasi hindi pa siya totally bumaba yung Ethereum. Okay? Hindi pa totally bumaba ang Ethereum, mga kapatid. Okay? So punta tayo sa future muna kasi baka mamaya sabihin nila, ayan yung TA natin. Ito yun, sa future. Okay? So ngayon, hindi pa siya bumaba. So nasa inyo yan kung magte-take profit kayo or hihintayin nyo yung sinasabi ni Eric Trump na 8,000 ang BTC, ay ang Ethereum, no? So ingat lang kayo doon, mga kapatid. Ako, ang ginagawa ko dito, checking lang ulit ako. Pero kung titingnan nyo yung ginuhitan natin, rejected, oh. So saktong-sakto yung support, no? Rejected, and then bumaba ulit, eh, oh. So, once na sabi nga natin malakas ang support na to, bababa yan hanggang resistance. So, tingnan nyo, bumaba naman hanggang resistance, di ba? So, possible mag-recover. Sana, ako, for me, ang gusto ko, lumilipad talaga para kumita yung lahat. Pero nag-aayon tayo kasi syempre, alam niyo naman, trader tayo, kung mag-scalp lang tayo, mga kapatid, di ba? So, hindi naman tayo yung nag-iipon ng mga token ngayon. Sabi ko nga sa inyo, graduate na tayo. So, ang gagawin natin ngayon is titingnan natin kung hanggang saan ang market, 'di ba? And then gagawin ko yung formula na ginagawa ko once na bumagsak ang value ng BTC ng 60%, doon ang buying ko. Once bumagsak ang value ni ETH ng 60%, doon ako magbabuy. Once na ang value bumaba, yung SOL and XRP ng 60%, doon ako magi-start ng buying. So, yun lang, mga idol. Ang gusto ko lang gawin ngayon is mag-ipon ng pang-imbak sa susunod. Okay? So, sa ngayon, ano lang tayo? Titingnan ko lang kung hanggang saan umangat ang market, no? Titingnan ko lang kung hanggang kailan ang lipad nito at kung magkakaroon pa ba ng tinatawag nating bear market, mga kapatid. Okay? Yun lang, KGX, at saludo sa inyong lahat.